ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Pag nagsalita ka po, mag-start na ang time. Brother Jerwin, affirmative, go. Okay, so magandang gabi po sa ating lahat, no? So hindi ako Wala. Wala kayo. Hello? Kahit okay lang kahit Bisaya, Tagalog, okay lang din. Okay lang. Sila, ako lang paling kamutang Tagalog, kay Tagalog mo ka dyan dugod. Sa ito ganun pipilitin ko mga kalasig, no? Una sa lahat mga kalasig, no? Ganito, ano ba? Nawala ko, dukuhan ko, nawala ko, passing ko. So, ang gagawin ko ngayon mga kalasig, no? Ipaalala ko or mag-affirmative ako na ang Roman Catholic ay isang kulto na pagano. Okay. So ngayon mga kalasig, maingay man. Narinig niyo yung ingay? Wala. Okay. So ngayon mga kalasig, sana huwag kayong magalit sa akin, no? Huwag kayong magalit sa akin. Hindi to akin, kundi ito ay ni-research ko lang. So gusto ko lang ituro sa inyo kung ano ang totoo ng turo ng mga Roman Catholic Church. O malalaman natin ngayon dito mga kalasig kung ano talaga ang katotohanan sa likod ng tinatawag na Roman Catholic Church, no? Sabi dito mga kalasig, sana makita ninyo, no? Sana makita ninyo yung PowerPoint natin diyan sa live ni Jando para okay. Actually ito RCC Culto Pagano. Okay. So ito, dinaanan ko na ito mga kalasig. Yung kalaban ko si Joel, no? So, delikado kasi malit ng... Sabi ito, ang kulto ay sumasamba sa mga bagay, ribulto, tao, hayop at cross, unggoy, elepante. So, ayun na. Yung mga ano ba, may image. Yun ang tinatawag na kulto. The word cult is define the system of group. Yun ang sinasabi ko kang Jando, na ang kulto ay isang grupo. Pero sa isang grupo mga kapatid, may mga turo na pagano. Yon, the people of practice exceed the devotion. So malit na oras, kailangan natin ng bisbilisan. So dito sa tinatawag na Catholic Dictionary, sabi dito, hindi niya ito tatanggapin talaga niya ito kasi sa kanila to. Catholic Dictionary, sabi dito, yung kulto raw ay sometimes render cultos specifically when referring the worship of saint. So nagsamba daw sa mga ribulto, no? So dito sa CCC nila mga kalasig, ito, hindi ko lang i-explain lahat. Ko lang, parang maliitin ko lang ba. Sa CCC nila 86, sabi dito, yung mga santo daw, daw ang santo? Ang sabi dito, ang santo daw nandun sa heaven. At tapos, nagrepresenta ngayon sa kanilang church at sinasamba nila in public. Ayun sa CCC nila. No? Bilisan lang natin kasi walang oras talaga. No? Sa dictionary mga kalasig, sinabi dito, ang cult daw ay a system of veneration, devotion. Devotion. Direct toward a particular figure object. Yun daw. So, ang cult daw o kulto, sinasabi dito may tinatawag na veneration at devotion. So, may nakalagay dito mga kalasig. Kung titignan ninyo, ito sinasabi ito, the cult is Saint Olaf. Yun, mga santo nila ito. No, Saint Olaf. Ayon din sa Britannica, sabi po dito, sa right side, no, sa right side, yung white, sabi diyan na yung tinatawag na yung veneration at adoration, may tinatawag na has a little meaning of a mass. So may
parang ano ba, may pagkakapareha. Oh, pareha talaga. Kasi rebulto eh. Oh, as long as you are worshiping, no? So dito naman kang si Mitz, no? Tinanong ko sino si Saint Olap kasi sabi kasi doon, si cult is Saint Olap. Sabi dito si Saint Olap noong 995 siya ang hari sa Norway na naging isang santo ng simbahan Katoliko. So hindi niya ito tatanggapin talaga niya ito. So tapos dito naman sa isa, si Saint Olaf, sabi dito, hindi natin siguro ito patagalin. As long as masabi lang natin na totoo may Saint Olaf talaga, no? Nga naging santo nila. Sabi din dito na ang bishop pa noon si Greek Kilim, no? Si Greek Kilim. Oh, dito natin din. So sa kanilang sisi mga kadasig, sa CCC 1166, sabi dito mga kadasig, if the pagan called it the day of the sun, we willing to agree. So agree sila sa mga tinatanggap nila yung turo ng mga kulto. Yun sabi nila. Tapos dito sa Miriam, ito yung mas talaga. Nagagigimbal talaga ito mga kadasig. Sabi dito, Roman pagan responded about in the administrative support to tradition Roman religion. Ayun. Oh, klaro talaga mga kasig, Roman religion. So sa mga kasig yun, was a pagan of old Roman in himself ordered to stand out the day of the place. Sabi dito sa Miriam din, the ancient Rome person. Kasi tinatanggap na yun. Kaya sabi dito, the person living in a rural area village was called paganos. When Christianity became generally accepted the town of a city of the empire, paganos has used refer to the villager who contain the worship of rebulto of God. God, small letter is rebulto, gina siya, Diyos, gina siya iksoon. If the Catholic Church outward of religion practice cultus, agoy, it a technical from the Roman Catholic, ibig sabihin to mga kalasig, yung mga Roman Catholic daw nagsimba sila, hayag yung pagsimba nila doon sa rebulto, sa public. Ayun ang ibig sabihin dito. So dito din sa, ito, buhat 1924 to 25. In short, mga kadasig, yung mabasa natin dyan, si Artemis, yung Greek na religion, yung paniniwala ng mga Greek religion, si Artemis. Sabi dito, identified by the Roman with Diana. Sino si Diana, Ikson? Sabi dito, sabi dyan na identified by the Romans, no? O mga Roman. Tapos, Diana is, sinabi dito, the Roman religion. So, isang Diyos ito. Diyos sa mga Greek at Diyos din sa mga Romano. So, ito sa isa, by Constantine, doon nagsimula sa Roman Empire. So, dito din sa Britannica din, the Roman Catholic Church. So, the group refer to the cult and also reinforce the dominance of the religious order within the Roman Catholic Church of the cult of Virgin Mary and cult of Athens have again many adherent of high degree of influence. Yan. So, tuloy-tuloy. So, ito mga kadasig, may ako dito. Ito, yan. Ito si yung tinatawag na rebulto, yung nasa harapan. Yung makikita nyo dyan yung mga kadasig, dito yan natin makikita sa Santo Lubida alang sa Lubina alang sa Santo Niño. Ayun, mabasa natin dyan mga kadasig yung mga iba't ibang mga turo nila, no? Na nagsimba talaga sila sa imahin, no? Sa rebulto, no? Nagluhod sila. Sabi dito mga kadasig, dito banda. Si Jesus, Senyor Santo Niño, Santo Niño, nga na di na mabasa. Dito tayo. Ito, Santo Niño, nahigugma uyamot. Nagluhod ako sa imong mahal nga tubangan ug nagsimba
kanimo. Matuod nga Dios. Oh, nagsimba sila mga kalasig. So sa isa pa dito sa ito sa gitna, nagluhod ako kanimo sa pagsimba. Nagampo kanimo. O yun. So lantaran talaga mga kalasig. Sabi pa ito, gitudlo giludhan ikaw gisimba. Niadtong mga kaparian sa tanan mga kauhat sa apostol. Ang simbahan gipatindog niadtong may ano pa ba ito? Wala na. So ito na lang siguro. Wala namang oras mga kalasig. Yun na yun. Okay mga kalasig. Okay, moderator. Yun na yun mga moderator. Okay. Yung stand ko. Okay, salamat po na marami at yan pong unang latag ng ating affirmative na si kapatid na Jerwin Rosales. Okay, Rojando, ready ka na ba sa iyong cross-exam? Okay bro, ready na bro. Rojando? Okay, ready na. Okay, sige. Your time starts now. Sabi ng ginagamit ng referensya, sinasamba si Santo Niño. Tama ba o mali? Tama. Ayon dito sa referensya na nakalap ko. Next na tanong. Sino si Santo Niño? Sunod na tanong. Sino si Santo Niño? Okay, si Santo Niño. Okay, sagot. Si Santo Niño ay isang batang Diyos na nawala na dahil lumaki naman siya at nandun naman sa langit. Siya si Jesus. So wala na yan. Likhang isip na yang Santo Niño na yan kasi wala na yan. Di ko na kilala yan. Di ko naabutan nga eh. Sunod Next na tanong. Question. Mali ba na sambahin si Jesus o tama? Okay. Mali ang sabihin ang batang Jesus na Santo Niño kasi Objection, moderator. nalipas na yan eh. Lumaki na siya. Objection, Pause the moderator. time. Teka lang. May objection, bro? May objection? Maliwanag yung tanong ko. Inamin niya kasi na si Santo Niño malaki na. Nasa langit na. At yun ay si Jesus. Gusto ko mo dito sagutin yung tanong ko. Tama ba na sambahin si Jesus o mali? Yun ang tanong ko eh. Jerwin, Okay, may counter objection ka ba? May counter Okay, object sige. ka? Hindi, magsagot Or na lang ako. sasagutin mo na lang ng categorical. Sige. Sagutin ko na categorical lang. question, Ang tapos tanong- paliwanag ka. Okay. Okay. Ang sagot ko ito, hindi mali sambahin si Jesus dahil siya ang Diyos. Pero yung Santo Niño na sa referensya, hindi dapat kasi wala na ito. Yun ang sagot ko. Okay. Ibig mo bang sabihin ang Santo Niño ay wala na ngayon? Okay, wala na kasi lumaki naman siya, nandun naman siya sa langit. Next na tanong, kung lumaki siya, nawala ba siya? Kaya nga, nag-evolve siya, nawala na siya, nandun na siya sa langit. Yun ang sagot ko. Kanina, sabi ko kanina, yung mga rebulto kasi, yun ang mga turo ninyo. Yung Santo Niño na yan, wala na yan, lumaki na kasi yan, nandun na sa langit. So, wala na yan, nawala na yan. Okay, Next question. Next na katanungan. Sabi mo, ang Romano Katoliko ay kulto. Saang verse sa Bible mababasa ng Romano Katoliko ay kulto? Okay, salamat. So dito, sa sinabi dito, ito tinatawag si Diana. Objection, ito moderator. Yung God. Objection, moderator. Time. Ka lang. Ano objection? Okay. Ang, Objection, bro. ang tanong ko ay maliwanag, saang verse sa Bible mababasa na ang Romano Katoliko ay kulto? Kasi ang patunay niya kasi ayon sa Biblia at mga referensya. Pakisagot lang yung tanong Okay, ko. gets ko na. Okay. Okay. Bro Jerwin, may bibigay ka bang talata o wala? Counter object. Sige. Mag-counter. Counter objection na lang ako. Kasi ganito kasi yan. Hindi pa ako natapos kasi nag-explain man ako. So, okay, may nilatag man ako dito sa Buhat 19:24. May malatag man ako, pero bakit mag-object siya na hindi pa man ako nakatapos? Sige. Mag-ruling na ako. Patapos mo na ako. Okay, guess ko na. Mag-ruling na ako. Dahil naghahanap siya bro ng talata bro. Siguro ibigay mo muna yung talata bago ka magpaliwanag para mas klaro. Okay ba yun? Okay, sige. Okay, salamat, moderator. Okay, sige. So, ayon dito sa aking referensya sa Buhat 19, chapter 19, verse 24 to 25,
yung Diyos-Diyosan dyan nga Artemis, yun ang Diyos-Diyosan ng mga tawag ng mga Greek. Yun, Greek religion. Tapos, sabi dito, identified Rome. Yun. Rome with Diana. Si Diana, sabi to, Diana in Rome religion, Roman religion. Tapos Next dito question. sa Next Miriam, question. okay. Rojando? May papakita mo ba sa akin ng picture ni Diana sa loob ng simbahang Katoliko? Ayon sa referensya, mga kalasig, hindi naman yung rebulto nila, yun din ang rebulto ninyo ngayon. Yun ang ibig kong sabihin. Hindi ko naman yan obligado na kailangan ipakita ko sa inyo yan. Rebulto ni Artemis, ni Diana. Next question. Next question, tinatanggap Next mo question, ba? next question. Tinatanggap mo ba na wala kang may pakitang ebidensya na merong Diana na rebulto sa loob ng simbahang Katoliko? Yes or no? Tinatanggap ko na hindi ko maibigay sa iyo dahil ayon sa referensya dito sa Britannica, sabi dito si Diana in the Roman religion, yun ang sabi nito. So hindi mo ito mabasa-basa kasi ito yung sinasabi ito is a Roman religion. Next Sunod na question. tanong. Sunod na tanong. Ginamit mo ang gawa ni 1924. Mababasa ba sa gawa 1924 na ang Romano Katoliko ay pagano? Mabasa o hindi? Okay, ayon dito, sabi dito sa nakasulat, Objection, moderator. ito yung Objection. Tika lang. Teka lang. Ah, Categorical question kasi yung tanong ni Sige, sige. Rojando. So, pakisagot muna ng categorical tapos paliwanag ka, bro. Pakiulit niya, Okay, Rojando. sige. yung, Basta tayo yung, naman tayo. yung tanong ko categorical. Ang tanong kasi kanina kasi moderator, maliwanag yun eh. Meron bang mababasang verse sa Bible ng Romano Katoliko ay kulto? Ginamit niya gawa 1924. So ang follow-up, mababasa ba sa gawa 1924 ng Romano Katoliko ay kulto o hindi mababasa? Okay, sagot. Jarwin. Okay. Ang mababasa diyan, Bro, categorical yung negative. question, bro. Categorical muna. Sagot ka muna ng categorical. Okay, Mababasa okay. ba o hindi doon sa pinakita ni Rojando na binigay mong talata? Okay, ayon sa referensya, ang Bro, mababasa, ayon sa categorical, ulitin referensya, ko ulit categorical question yun, bro. Mababasa ba doon sa binigay ni Rojando? Oo o hindi? Yes or mababasa, okay. Oo, mababasa. Oo, Pakibasa, mababasa. bro. Okay, next Okay. question. Oo, mababasa na si Artemis. Tika lang. Bakit baka Teka lang, bro. may minuto pa man Meron ako. pa siyang Ika lang. 18 seconds. Sige. Tika lang. Kasi sabi mo mababasa, mababasa si Artemis. Na si Artemis ay Objection. Objection. Po sa time. Hindi ako Yes, bro. nagtanong kung Objection. mababasa ba si Artemis. Ang tanong ko, mababasa ba sa gawa 1924 na ang Romano Katoliko ay pagano? Mababasa ba o hindi? Okay, sagot. Jerwin. Sagot. Hindi mababasa. Dahil ang mababasa diyan ayon sa aking referensya. Kasi kumukuha ko sa referensya ang sinasabi si Artemis ay Next question. Next question na, bro. No, sorry. Next question. Sige, bro. Sige. Nakamute kaya ta, bro. Jando. Okay. Saang standard na encyclopedia mo nabasa na ang Romano Katoliko ay kulto? Okay. Ito, sabi ko lang nga ba. Sabi dito sa Catholic Dictionary. Ito. Hindi ba ito sa inyo? Jando? Tanggap ba sa inyo ito? Next question. Ito sa inyo ito. Saan sa Catholic Encyclopedia mo nabasa na ang Katoliko ay kulto? Ang sabi dito, ang sabi mo, saan mabasa na ang Katolik ay kulto? So, ang mabasa dito kasi,
yung pagsimba ng mga rebulto Objection, or santo. moderator. Yun. Pause the time. Anong objection, bro? Maliwanag yung tanong ko. Saang standard encyclopedia niya nabasa na ang Romano Katoliko ay kulto? Ginamit niya ngayon Catholic Encyclopedia. Saan sa Catholic Encyclopedia mababasa na ang Romano Katoliko ay kulto? Bro, Okay, Jerwin. objection, Siguro moderator. naman, narinig mo naman. Objection, Okay, moderator. counter. Okay. Okay, objection. Pakiulit sa ano, ano ba to? Pakiusap, ano ba 'yun? Palitan yung Pakiulit ang question tanong? kasi hindi walang encyclopedia na ginamit ko. Bro, Kasi yung question kasi niya walang encyclopedia. Hindi naman encyclopedia ginamit ko. Ang ginamit ko Bro. Miriam, Wikipedia. Okay, gets ko na yung counter mo. Bro, panahon niya ng pagtatanong ngayon. So, pwede siyang magtanong kung ano man ang gusto niyang itanong kasi ano yan, ito yung topic niyo eh. Sa mababasa. So, kung wala kang nilatag na about encyclopedia, pwede ka naman next question kung gusto mo. Okay? So, Next question kasi walang encyclopedia kasi. Kaya nga naguluhan ako kasi so, wala sa encyclopedia encyclopedia. ginamit ko. Okay. Okay, next question. Next question, bro. Saang standard history mo nabasa na ang Romano Katoliko ay kulto? Okay, dito. Literal talaga dito sa Britannica. At sa Miriam. Yung standard nito. Ayaw mo itong tanggapin? Saan sa Encyclopedia Britannica natin mababasa na ang Katoliko Romano ay kulto? Okay, dito sa tinatawag na dito, basahin ko dito. Sabi dito, other group referred to the cult and force the Objection, moderator. of religious. Pause the time. Anong objection, bro? Ang tanong ko sa kanya, saan sa Encyclopedia Britannica? Kasi isabihin niya kung anong article para tingnan ko rito kung mayroon ba dito na ang Romano Katoliko ay kulto. Anong article? Okay, gets ko na. Bro Jarwin, may counter objection ka ba? Counter ko, sasagutin mo na moderator. lang? Counter Okay. ko, moderator. Counter ko. Okay. So, sa binigay ko na referensya, hindi ko magbigay yung yung article kasi nakat lang kasi ito. So, pero may mabasa talaga. Ito, kitang-kita naman Britannica. So, kung gusto niyang matuto, mag-study siya kasi yun ang alam niya eh. Okay. Study siya. Sige, okay. Wala akong magbigay. Okay, nagets ko na. Magruruling na ako kasi debate to So, ang tawag dito sa debate nito, papatunayan mo at papatunayan niya. So, kung walang patunay, next question na lang kasi kung wala kang maibibigay din sa kanya ng hinahanap niya, hindi mo rin mapapatunayan 'yun. Okay, Okay, next Rojando, question. wala daw siyang maibigay. Next question. Okay, next question. Dito sa article na Roman Catholicism ng Encyclopedia Britannica, sinearch ko yung word na cult ang nagsilabasan culture. Bakit wala dito yung binabasa mo? Anong klaseng yan, Britannica? Anong klaseng Britannica yan? Sige, Saan banda? moderator, Bro, pwede ko pakita? Pause. Sige, pause sa time. Sige. Pause muna tayo Pakita mo, time para kasi tingnan natin. para Sige. ano niya, yung ano ko. Sige, pakita. Ito. Sige, pakita mo para tingnan natin. Yan o, Roman Catholicism. Nakikita mo, bro? Roman Catholic. Nakikita mo sa screen? Oh. Nakikita mo ba screen, bro? Saan banda? Roman Hindi ko Catholicism? makita dyan. Hindi ko makita sa screen. Ang akin mo yung makikita. Hindi ko makita. Hindi mo makita yung ano. Tumingin, bro. Oh. Yung Wala man akong kuhan. Hindi ko makita. i-try mo kaya iharap, bro, sa yung cellphone, bro, para makita mo. Kasi nasa debate tayo eh. Mahirap naman na bigla kang mag-assume dyan. Wala naman ako nakita rito. Okay, ito. Iharap ko sa kuhan ko. Ayan o. Wala.
Ay, teka lang. Yan o, Yan, Roman Catholicism. Saan dito? Yung pag-search ko ng cult, ang lumabas, arts and culture, difficult at cultural. Tatlo lang yung third word na cult dito eh. Tatlo lang. Okay, Isa, makita ko yung moderator lang makita ko. Gando. moderator lang makita mo. I-share mo yung ano, kasi moderator lang makita ko yung oras. Actually, Oh, nasa screen Ito ko ba lang yun? bro. Nasa Teka lang, screen. teka lang. Ito. Roman Catholic. Ano ba yun? Saan mo yung kinuha? Hindi man yan Ito website to. Website. Kaya nga, hindi man yan mao yung ano, referensya ko. Tama, nakita ko na. Britannica bro, Britannica yan. Moderator, Kaya nga, hindi pwede, man yan yung ano. time post mo na moderator para maklarify yung ginamit niya para makita natin. Okay. Time Okay. post muna Nakatayin tayo. mo man yun na. Bro Jerwin, pwede bang makita natin yung pinapakita mo, tapos para makita rin yun ni Brother Jando kung ano yung pinapakita niya para may compare natin. Kasi para tayong dito nag-authentication ng mga referensya rito eh. So, Ito ko, moderator, i-front ko. Actually, yung ano niya, yung pinakita niya, nakita ko na. Pero hindi man yun yung binigay ko na referensya. Ito. Ilapit ko para mas maklaro. Ayan, nakita na. yan, nakita na namin. Oh. Anong Pero bro, nakita ko anong walang article ano yan bro? Kaya nga, hindi ko mabigay sa iyo ang kasi ikinrap ko lang ito doon sa Britannica. Kaya sabi ko kanina na naghanap ka ng hindi ko yan ma-edit din. Hindi ko yan i-edit. Bakit ko i-editin yan? Kasi yung code sa yung code sa article na Roman Catholicism, 3 words lang. Arts and culture, difficult at cultural. Wala nang iba. Punta ka sa para malaman doon sa dictionary. Punta ka sa dictionary sa Google. Dictionary. I-type mo yun ang code para malaman mo. Ito, Miriam. Sige, lipat na lang ako sa Miriam, moderator. Next question na lang ako, moderator. Next question na lang. Okay. Para Next makamove question na tayo. Kasi tatagal tayo. Oo. Wala tayong dito dahil moderator lang ako. Wala akong karapatan mag-authenticate ng mga referensya nyo eh. Sige. Next question. Sige bro. Next question. Saan dito sa Merriam-Webster Dictionary mo nabasa na ang Roman Catholic ay kulto? Dito, sinert ko ang tinatawag na Tika lang. The Roman person, saan ba to? Paganos, Sinali, Village, Paganos. Ito sa i-type mo ang pagan. Ang pagan, pagan, i-type mo yung pagan. Kasi pagan yung nakalagay. Kasi dalawang kasi papatunayan, kulto at pagan. So, nakalagay dyan, pagan talaga. Okay. Next question. Okay. Narito na ako sa page na pagan. Saan dito mababasa na ang Roman Catholic ay cult? Pagan nga ang sinabi ko, hindi cult. Nandito na ako. Nandito na ako sa pagan, bro. Punta ka sa... Pagan to, bro. Pagan na. Nakikita naman sa kid. Na yan kasi, may kasi yan, may parang si babaw, may optional, may kitchen, may interior, may kids. Punta kids. Next question. Siguro last question na, Bro Jando. Ito, last question. Tinatanggap mo ba na walang mababasa dito na ang Romano Katoliko ay kulto? O pagan? Saan? Sa Miriam? Dito sa Miriam. Pagans. Tinatanggap mo ba na wala kang makita dito na Roman Catholic is pagan? Hindi ko tinatanggap kasi dahil may referensya ko dito. Ang laki ng referensya ko dito. Sabi dito pagan. Okay. Kahit sa sisi ninyo, tinatanggap yan. Okay, dyan na po nagtatapos ang question and answer sa panig ng RCC ng negative. Dadako na po tayo sa
panig ng negative kay Bro Jando. I-welcome po natin si Uncle Nash, bagong dating yata. Welcome po. Bro Jando, ready ka na ba Yes, ready na ako, sa bro. iyong presentation? Pag ready ka na, your time starts now. Okay, mga kaibigan, kung nakikita ninyo, nasa screen ko naman, na ipapakita ko naman sa screen eh. Yung sa article na pagan ng ng Merriam-Webster Dictionary, sinearch ko yung word Roman Catholic. 0 ang lumabas. 0? Sabihin wala. Ngayon, kung i-type ko naman dito yung yung word na cult, ang lumabas, cultured. Ito, heathen is a dated term used primarily of someone who is not religious or whose religion is not Judaism, Islam, or especially Christianity. It is also sometimes used disapprovingly of someone who is not cultured. So, one word lang yung cult dito, yung cultured. Pero yung word na cult, wala. Ito tayo sa sa cult na tayo, sa cult. O cult. Wala ba yung mga Roman Catholic dito eh. O, sabi dito ano yung cult? A religion regarded as unorthodox or spurious. Ano yung ibig sabihin ng unorthodox or spurious? Isang relihiyon na tinuturing na hindi tama, labag sa karaniwang turo o huwad. O ano yung sabi dito? Great devotion to a person, idea, object, movement, or work such as a film or book. Ano ibig sabihin nito? Matinding debosyon o lubos na paghanga at katapatan sa isang tao, ideya, bagay o kilusan o gawa tulad ng pelikula o aklat. Ang tanong, what if sabihin nila devotion ito sa rebulto? Devotion sa rebulto. What if sabihin nila yung ganun? Ano bang ibig sabihin dito ng great devotion to a person? Sino bang person na dinibigyan ng great devotion ng Romano Katoliko? Jesus Christ lang naman. Jesus Christ, yung mga santo, pero hindi kinikilalang Diyos. Ano pa? Idea, object. Itong object na ito, ito ba'y literal na object? Aba hindi. Tingnan nyo ha, ano ba ang sabi ni ChatGPT patungkol sa bagay na ito, Ito tayo sa ito naman tayo ha. Ito ha, ano sabi dito? Devotion to a person, idea, object, or movement, or work. Ang ibig sabihin ng pariralang, great devotion to a person, idea, object, movement, or work, such as a film or book ay matinding devotion o lubos na paghanga, o lubos na paghanga sa at katapusan sa isang tao, Sa isang tao. Idea, bagay, kilusan o gawa tulad ng pelikula. Then, paliwanag, ang ganitong uri ng great devotion ay karaniwang tumutukoy sa isang cult following o cult-like devotion. Ibig sabihin na may mga taong sobrang tapat o sobrang bilib sa isang bagay o tao. Halos parang pagsamba na. Kahit di naman relihiyon. Halos pagsamba na. Therefore, hindi sinasamba. Ano pa dito sa baba? Ginagawa ba yan ng Katoliko sa rebulto? Sagot, hindi. Hindi sinasamba ng mga Katoliko ang mga rebulto. Narito ang maikling paliwanag. Ang pagsamba o adoration ay para lamang sa Diyos. O tama, CCC 2132. Ang pagsamba ay nakaukol sa Diyos, hindi sa rebulto. Sa our Catholic faith, nakalagay naman doon, we do not worship the saints. We only honor them. Sa simbahan Katolika, ang simbahan Katolika ay nagtuturo na ang Diyos lamang ang dapat sambahin o latria. Tama. Pag sinabi kasing sa Biblia kasi may dalawang uri yan. May latria, may dulya. Yung latria, yun yung sa Diyos mismo. Yung dulya, yun yung nasa Daniel 2:46. Anong paliwanag ni Jerwin Rosales sa Daniel 2:46? Yun ay pantanda ng paggalang o pagbigay parangal, yung veneration o dulya. Sa iba kasi yung idolatria. Yun ang bawal, yung nilalatria mo ang idolo. Kaya nga idolatria. Wala namang sinabi sa Bible na bawal yung iconodulya. Ano yung iconodulya? Icon, yung yung imahe ng mga banal.
imahe ng banal o santo. Yun ang icon. Ngayon, dulya ang ating binibigay dyan. Meron ba nakalagay sa Bible? Bawal ang icon o dulya? Wala. Wala nakalagay sa Bible na bawal ang icon o dulya. Isa nila kinukuha yung kanilang paratang. Mga paratang na turo lang ng mga protestante. Alam ng Katoliko ang aming katuruan. Sa Katoliko, iba ang latria, iba ang dulya. Mas maganda ating ipakita yung ating CCC 2132. CCC 2132. Pakita ko sa inyo kung ano ang katuruan ng simbahan Katoliko. Kung tugma ba sa katuruan ng kulto. Kasi sa modern, yung sinasabi niya kasing kultos, ano yun eh? Pagsamba sa Diyos yung kultos eh. Latin na word kultos, pagsamba sa Diyos. Paano? Ginagawa rin ng mga SDA yan. So, kulto rin pala sila. O, tayo basahin ha. Ano ibig sabihin ng kultos? Maganda ipakita ko rin yung reference na yon. Ito. Ano yung kultos? Ayan kultos Latin. Pakita ko sa inyo. Ito. Ayan, wait lang. Alisin ko muna itong nandito sa screen ko na ibang litrato. Ayan. Ayan Pakita ko sa inyo. Ito. Ano sabi dito ha? Ayan term. Kultos. Ito yung tutukoy niya kultos Latin. Anong kahulugan ng kultos Latin? Pagsamba o debosyon sa Diyos. Ano yan? Katayuan ng Katoliko? Oo, sa mabuting diwa. Mabuting diwa. Kahit naman SDA na sumasamba naman sa Diyos eh. Ngayon kung yan ang batayan mong sabihin mong kulto kami dahil ginagawa yung Latin word na kultos, ibig sabihin kayo kulto rin pala kayo. Kulto rin pala kayo kasi kayo gumagawa kayo ng pagsamba sa Diyos eh. Pagsamba o devotion sa Diyos eh. Kung naiintindihan mo yung devotion, yung devotion, taimtim na pagdarasal. Yung cult sa modern sense. Ito tayo. Kasi yung topic niya kasi, modern sense yun na cult. Ano ibig sabihin ng cult? Maliit na grupong hiwalay sa tunay na relihiyon. Yan ang Seventh-day Adventist. Maliit na grupong hiwalay sa tunay na relihiyon. Hindi naman tunay na relihiyon ng Seventh-day Adventist. Objection, moderator. Objection, moderator. Anong objection? Anong objection yun? Pwede ko bang maghingi ako ng saktong kahihiyan kasi debate kasi ito dapat formal, walang mga background ba? Naririnig ko kasi yung mga background niya. Wala kasi sa rules natin yun, bro eh. Hindi natin kasama sa rules yun. So, umagri ka naman dito sa rules na binasa ko, di ba? So, pero pwede kang mag-request na walang sound effect. Pwede kang mag-request noon. Okay lang yun. Pero hindi siya mabigyan ng warning niya. Pwede tayo mag-request kung gusto niya. Pero karapatan niya yun kasi umagri ka naman sa rules namin eh. Kung siguro ayaw mo ng mga sound effect, di pwede tayo mag-request sa kanya. Okay lang ba yun, Brajando? Walang problema yun. Walang problema. Kasi kanina kasi ako, may sanapit kasi ako, tapos hindi ko ginamit kasi. Okay. Sige bro, patayan, tuloy bro. Okay, tuloy tayo para naman kay Jerwin Rosales. Yung termino palang cult sa modern sense pala, ang ibig sabihin pala ng cult sa modern sense, hiwalay sa tunay na relihiyon. Ano ba ang tunay na relihiyon? Yung iglesyang tinayo noong 1st century. Kailan ba lumitaw ang Seventh-day Adventist? 1863. 1863. Yun pala ang cult, hindi pala yung Romano Katoliko. Kasi Romano Katoliko hindi naman hiwalay sa tunay na relihiyon. Ano yan sa katayuan? Hindi Katoliko. Ang SDA ba, Katoliko o hindi Katoliko? Liwaliwanag eh. So, paano yan ngayon? Di badsat ka na. Tapos, tinanong ko siya kanina, mababasa ba sa Biblia ang Romano Katoliko ay kulto? Ang binigay niya, Gawa 19:24, may isang panday pilak na nagngangalang Demetrio na gumagawa ng maliliit na templong pilak ng kanilang Diyos-Diyosang si Artemis. At ito'y pinagkakakitaan ng malaki.
Tinipon niya ang kanyang mga manggagawa at ang iba pang mga taong ganito rin ang hanap buhay. Sinabi niya, mga kasama, alam ninyong sa gawaing ito nagmumula ang ating masaganap pamumuhay. Si Artemis daw. At tanungin natin si ChatGPT, meron bang Artemis sa simbahang Katoliko? Tanungin natin ha, para sa nalalaman mga nanonood, meron bang Artemis sa simbahang Katoliko? O, anong sagot ito ni ChatGPT? O, nanato na? Walang diyosang Artemis sa simbahang Katoliko. Wala pala eh. Palakihin natin para klaro. O, walang diyosang Artemis sa simbahang Katolika. Sino si Artemis? Ayon sa kasaysayan, si Artemis ay isang diyosa ng mga pagano sa sinaunang Greece. Kilala bilang diyosa ng pangangaso, kalikasan at pagiging dalaga. Sa Bagong Tipan, binanggit siya sa Gawa 19:23 hanggang 28, kung saan ang mga taong taga-Epeso ay nagreklamo kay San Pablo dahil tinutuligsan niya ang kanilang pagsamba kay Diana. Ang Romanong pangalan, wait lang, may music. May music. Ang sabi dito is Time na bro. Oh, time na. Yung music Yung pala, yan. yung pala Time na. meaning ng music pala, time. Okay. Ayan, maganda po ang latag ng ating kapatid. So, kapatid na Jerwin, baka ready na ka na? Okay, ready na. Okay, dadako na po tayo sa ating question and answer sa kanila pong latag. Bro Jando, ready ka na rin po ba? Wait lang muna bro kasi umiiyak yung aking dito. Patimplan lang Sige. Sige bro, gutin nyo bro. Atin lang bilisan para ko na to. Sige. Okay bro. Pag tanong ka na, start na yung time mo bro. Sige, go ahead bro. Okay, ayon dito sa referensya na nilatag ko, sabi dito, ang kulto ay sumasamba sa santos. O yun ka dito, hindi. Hindi ako sangayon kasi hinanap ko yan kanina. Wala ka namang naipakita. Next question. Tika lang, bro. Di ba 10 minutes man yung question and answer, bro? Kanina, 10 minutes yun? Teka lang, pause ko lang. Bro, yung pagsagot niya, 20 seconds. Pero meron naman siyang karapatang hindi tapusin yun. So, kung ayaw niya tapusin yun, nasa sa kanya na yun. Pero continuous pa rin na yun sa time natin. So, nasa yun na yun, bro. Ang ibig kong sabihin, bro, yung kanina ba, question and answer, parang 10 minutes yun? Hindi yun 7? Bro, 7 minutes yung kanina. 7 ba yun? Inulit ko yun kanina sa inyo pa bago ko tayo mag-start. Sige. Okay. Okay, bro. Okay, dito. Okay, itong tanong ko. Ayon sa Catholic Dictionary, tinatanggap mo ba ito? Nasabi dito na ang kulto ay sumasamba sa mga santos? Objection, moderator. Ano objection? I-clarify ko muna kung meron ba talaga Catholic Dictionary para matrace natin. Anong article yan, bro? Ito, ipakita ko sa iyo ito. Yan o. Anong website yan, bro? Anong website para makita ko dito? Ma-confirm natin? Catholic Dictionary at Catholic Culture. Working, Catholic Dictionary? Wait lang muna, moderator, ha? I-search mo dyan. Kasi ayoko kasi sumagot ng hindi klaro, eh. Catholic Dictionary Culture. Okay. So, saan dito, bro? So, dyan sa baba, yung nakalagay na kulto, yung yun, na nakalagay dyan. Sabi dyan, worshiping saint. Yan ang tinatawag na kulto. Worshiping saint? Yan. Yan ba yan? Culture. Worshiping saint. Walang word na saint, bro. Bro, ganito bro. Cult bro, hindi culture. Culture mo yung sinabi mo. Cult ba? Cult.
CULT. Cult. Dili culture. Iba yung culture at cult. Teka lang makapagsalita lang muna ako Bro Jerwin, yan Oh. bang pinapakita mo ay pwede mong isang live, pwede mo siyang i-click or screenshot lang? Maganda kasi kung matrace ka agad para madali makita. Hindi ba makita sa ko sa camera ko? Hindi, nakikita namin, kaya lang gusto rin ma-validate ni Bro Jando kung legit pa yung pinapakita mo. Yung kasi ang gusto niya mangyari. Validate ko ngayon, muna. pag click namin yung website na pinapakita mo, hindi nakikita kasi. Kahit ako nagse-search din ako eh. So, ano lang kasi yan, moderator, isisearch ko lang yan ba? Hinahanap ko lang yan dun sa... Oo nga. Pwede mo bang i-live search mo ngayon sa amin? I-live search mo ngayon sa amin sa computer mo? Live search mo. Hindi ko moderator, hindi ko ma-sure kung mabigay ko sa iyo ng yung live, tinatawag na live search kasi tagal na kasi ito. Bro, kasi Okay na. Okay, sige. Okay na. So nakita ko na yung sinasabi niya. Okay. Ano tanong mo bro? Tinatanggap mo ba Jando yung nakalagay diyan? Kasi yan kasi yung tanong ko. Ang nakalagay dito yung worship to saints. Oh, yun. Okay. So, ang ibig sabihin nito, yung term na kultos, Latin, ibig sabihin worship to God. Objection. Moderator, objection. Time and objection, bro. Gaya ng sinabi kanina, so sana sagutin mo muna, tinatanggap pa niya o hindi. Hindi magsabi siya ng ibang-ibang. Okay. Sige. Okay. Yes, bro, tinatanggap ko bro kasi yung word na kultos, yung word na Latin na kultos, yung pala ay mabuting diwa. Ayan kultos. Ang topic mo kasi, cult na modern sense. Okay. So, tinatanggap niya moderator, so, dito sa catechism nila, sa 86, yung sinasabi diyan, ang saint ay sinasamba nila. Objection moderator. So, tinatanggap Objection moderator. Pause the time. Ano objection, bro? Ang tanong niya kasi yung kultos na na pagsamba, hindi naman to relihiyon tong kultos dito. Pagsamba to eh. Ang topic niya kasi ang relihiyon mismo ang kulto. Pero ang topic niya dito is yung worship, hindi yung relihiyon. Okay, Ang tinatanggap ko moderator, yung kultos na ibig sabihin ay worship. Hindi yung kulto na relihiyon, mali. Paki-rephrase na lang ang tanong. Paki-rephrase yung tanong niya kasi ang topic kasi moderator, patunayan niya na ang Romano Katoliko ay kulto. Kung kultos, kung kultos o sumasamba, hindi ako tuto na sumasamba. Okay. Gets ko na, bro. So, may counter ka, bro Jerry. Okay. So, ang ipinapakita niya, GPT kasi yung kulto na sinasabi niya. Ang tanong ko kasi nandun sa Catholic Dictionary, sa kanila yan. Okay. So dapat hindi niya dapat tinatanggap niya tapos ngayon pinapalo up ko sa kanya. Tiga lang, kamorito. Okay na, bro. Bro, okay na. Objection lang naman, hindi mo kailangan naman pagpaliwanag. Ganto na lang. Pwede mo bang i-specific yung tanong mo, kultos o kulto? Para pakiulit na lang para masagot ng ayos ni Bro Jando. Pakiulit na lang, bro. Okay, Bro Jando. Time naman to eh. Okay, Bro Jando. Uulitin kong tanong, Bro Jando. Sabi dito sa Catholic Dictionary, tinatanggap mo ba na ang kulto ay worshiping the saint? No, walang sinasabi dito na ang kulto ay worshiping the saints. Yung kultos dito, yung kultos, Latin word siya ng pagsamba. Hindi ito ang relihiyon na worshiping the saints. Actually, yung worship dito is veneration kasi kultos ang ginamit eh. Religious observance. Ibig sabihin, worship. Daniel 2:46 na sa Biblia yan. Kinultos ni Haring Nabucodonosor si Daniel. Next question, bro. So, hindi mo tinatanggap itong Catholic Dictionary na sinabi dito na ang mga kultos yung nagsamba ng mga santo. Hindi mo tinatanggap.
Sagot, hindi ko tinatanggap na ang binabasa natin tugma sa topic mo. Ang topic mo kasi, ang Romano Katoliko ay Objection, objection, Oh, moderator. sumagot ako. Objection gan eh. Hindi ka tumatanggap ng objection? Sagot ko yung categorical. O kaya nga mag-object ako kasi iba yung ini-explain mo. Counter objection, moderator. Teka lang. Counter, teka lang. Sige, hindi pa ako nag-object. Object ko, moderator. Okay, sige. Sige, okay. Anong objection, bro? Ang ini-specific ko, moderator, kasi itong Catholic Dictionary nila, hindi iba't iba yung sinasabi niya. Oh, yun ang objection ko. Doon lang siya makabatay sa Catholic Dictionary nila. Huwag siyang pumunta sa iba't iba. Kasi sabi dito, sometimes render cultus specifically when referring to worship of saint. Oh, nag-worship daw sa santo. Oh. Okay. Nagets ko na. Doon lang. Okay. Wag na sa sa iba-ibang okay. referensya. Counter. Sige, may counter ka, bro? Yes, counter ko. Ang topic niya kasi, moderator, patutunayan niya na ang Romano Katoliko ay kulto. So, ibig sabihin, dahil ang Romano Katoliko ay kulto, it is referring to the modern sense na cult, na ang ibig sabihin nito ay maliit na grupong hiwalay sa tunay na relihiyon. Ito yung topic niya eh. Ang Romano Katoliko ay kulto. Therefore, nag-refer siya sa modern sense na kulto. Ang tinatanong niya ngayon, yung kultos na verb. Verb to eh. Bro Jerwin, balik tayo dun sa topic, no? Kasi parang lumalayo na tayo. Napunta tayo dun sa patunayan mo na yung santo kulto. So, balik tayo sa topic na ang Romano Katoliko ay kulto. May objection pa ba, moderator? May objection pa ba? Isang objection na. Nag-ruling na lang po ako. Next question na po. Sige. Next question na lang. So, sabi dito, okay, next question. Okay. Sabi dito, yung tinatawag na kulto ay si Saint Olaf. O yun ka ba dito, Bro Jando? Hindi ako sang-ayon na kulto si Saint Olaf. Maliban na lang kung may pakita kang referensya dito na si Saint Olaf ay kulto. Okay, may mapakita ako. Pakita mo. Kanina. Pakita sa mo. Dictionary Oxford. Dictionary Oxford, may mababasa diyan si The Cult of Saint Olaf. Tinatanggap mo ba yan, Jando? Okay. Pag sinabi kasing kultos, Latin word na kultos, worship yan. Objection, moderator. Anong objection? Okay, ang klaro naman yung tanong ko, tinatanggap ba niya o hindi? Dapat sabihin niya kung tinatanggap ba niya o hindi. Hindi sabihin niya mag-explain siya. Wala siya sa panahon sa pag-explain kasi ang panahon niya sa pagsagot sa tanong ko, tinatanggap ba niya? Kasi may Oxford kasi dito. Dictionary, Oxford Language, sabi dito. Okay, naintindihan ko na, bro. Bro Jando, may counter ka ba o sasagutin mo na lang categorical tapos napapaliwanag ka? Okay. So, tinanong ko dito lang. Oxford, sige, search mo. Oxford. Kung makita mo, sabi diyan, a system of religious veneration, a devotion. Direct toward a particular. Okay na. Yeah. Okay. Ang ibig sabihin pala ng Cult of Olaf is veneration of Saint Olaf, ang pagpaparangal sa isang banal na hari na namatay alang-alang sa pananampalatayang Kristiyano. Veneration pala ito, hindi adoration. Next question. So, tinatanggap mo. Teka lang. Nagpuputol-putol ka, bro. Pakiulit nga, bro. Post the time. Nagpuputol-putol ka, Chappy. Sino, moderator? Sino? Siya? Ako? Ikaw ang Chappy. Pakiulit, bro. Tapos na naman yung time. Okay, ang tanong ko kasi hindi pa niya nasagot. Kasi ang sabi ko, tinatanggap ba niya?
Well, hindi man niya nasagot. Hindi ko narinig yung sagot niya na, oo, tinatanggap ko na si St. Olaf ay cult. Oh, Okay, sige, Ah, okay, nagets ko for na. veneration. sige. Bro, pakisagot ng categorical tapos paliwanag ka, bro. Hindi ko tinatanggap na kulto si Saint Olaf. Kasi ang sinasabi dito, yung palang word na the cult of Saint Olaf, ibig sabihin, binivenerate pala siya. Binivenerate. Yung kultos na ginamit dito is verb, hindi siya noun. Next question. Nung verb, hindi noun. Okay, next question. Next question, bro. So, payag ka ba or tinatanggap mo ba yung pagsamba ng mga rebulto ay gawa ng kulto? Yes, tinatanggap ko na ang pagsamba sa rebulto bilang Diyos ay gawain ng mga kulto. Bagay na hindi ginagawa ng Romano Katoliko, CCC 2132. Next question. Okay, sabi ng CCC nyo, 86, sabi dito na you are worshiping the saint. Tinatanggap mo ba yan? CCC 86, moderator, time pause man na moderator. Pause, time. Tingnan ko muna yung sinasabi niya CCC 86. Catechism Doctrine number 3. Tingnan mo na. Yan. Dahil po natin viewers Wait lang muna, moderator, ha? Wait lang muna, atin mo na Tingnan, i-search bro. yung sinasabi niyang 86. Kung may nakalagay ba dyan. Wait lang, moderator. Para makita ko. Kung may ito. Ano nakalagay dyan, bro? Ang sabi mo? Ang tanong mo dito? Okay, basahin ko ha. Sabi dito, what is saint? A saint is a strict sense to a word. It is one who is the heaven and has been presented. Nandyan daw sa inyo ang church, presented by the church for the public worship of the worship of the faithful. Yun, sinasamba daw ninyo dyan sa public yung mga santo ninyo. Eto. Hindi ko tinatanggap, bro. Dahil sa CCC 86, wala naman nakalagay na ganyan eh. Okay. Eto, Ipakita ko nasa dito. screen ko. Sige, bro. Okay, next question na. Bro, next question. Question, nasa screen ko. Okay, Wala next naman question. nakalagay dyan eh. Sige, sa iyo man yan, sige. Dito sa akin, may nakalagay man dito. Sige, sabihin natin, ito. Sabi dito sa Britannica na ginagamit ko, yung tinatawag na the group of referring to the cult, yung pagsamba daw ninyo kang Maria, tinatanggap mo ito. Ano yan, bro? Yung pagsamba ninyo Pakiulit, kang bro. Maria, yung sabi dito, other groups refer to the cult can also reinforce the dominance as a religion and social order within the Roman Catholic Church, the cult of the Virgin Mary. Tinatanggap mo ba ito? Sabi dito sa Britannica. Yun, yung sabi kanina na hindi ko tinatanggap, bro, yung yung sinasabi mo na sinasamba si Mary. Kasi hindi naman namin sinasamba si Mary. Yan ang umpisa na turo ng simbahan katoliko eh. We do not worship the saints. We only honor them. Yan ang nakalagay sa Catholic Faith, page 220. Next question. Okay, ayon dito sa Next inyong question. Nobina alang sa kang santo ninyo. Sabi dito, nagsamba kayo sa kanya, niluludan ninyo. Tinatanggap mo ba ito? Yes, tinatanggap ko yan, bro, kasi ang santo ninyo dyan ay si Jesus. Kaya tama talaga na kailangan siyang sambahin mo at luhuran. Next question. So, ibig sabihin ba na kayo ay kulto talaga kasi sinasamba ninyo yung ributo ninyo na si santo ninyo? Ano yan, bro? Ibig sabihin ba, tinatanggap mo ba na ibig sabihin ba na tinatanggap mo na kulto ta kasi kayo kasi sinasamba niyo yung kulto,
yung rebulto na si Santo Niño. Hindi ako sangayon dyan. Kasi wala kaming turo na sambahin ng rebulto. Actually, salungat yan sa 2132, CCC 2132. Pag sinabi sinamba si Santo Niño sa pamamagitan ng kanyang rebulto, si Jesus ang Santo Niño dyan, hindi naman yung rebulto. Next question. Next question. Oh. Okay, sino ang nagsasabi sa inyo ng totoo? Ikaw o itong nasulat ninyo? Ay, pareho kami nagsasabi ng Kasi sabi totoo. dito, nagsamba mo kayo. Pareho kami nagsasabi ng totoo kasi talaga sinasamba si Santo Niño. Ang si Santo Niño ay ang batang Jesus. Lucas 1:35. Yan na po ang signal ng Yes. time. Salamat po. Maraming Okay, salamat po. salamat. Salamat. Okay. So, yan po. Maraming salamat po sa inyo at dadako na po tayo sa ating conclusion. Diretso na tayo sa conclusion, Bro Brandon. Yes. Normally sa amin ang unang nagko-conclusion yung negative side. So, kung ready ka na, Bro Jando, start ka na sa yung 5 minutes conclusion at wala po itong objection. Okay, Pag okay. Nag-start ka na po. Okay. Yes, thank you. Moderator, nakakatawa yung yung ating katunggali ngayong gabi kasi hindi siya nakakaunawa ng English. the cult of Saint Olaf. Kaya nga, the cult of Saint Olaf. Yung cult pala doon ba? Yung pala ay English word ng kultus. Yung kultus, Latin word yun na ibig sabihin pagsamba. Verb pala yun. Pero ang topic niya kasi is noun, adjective. Sabi sa kanyang topic, patutunayan na ang Romano Katoliko ay kulto. At yung kultong tinutukoy niya doon, yung modern sense, ano ibig sabihin ng kulto na modern sense? Maliit na grupo, maliit na grupo na hiwalay sa tunay na relihiyon. Maliit na grupong hiwalay sa tunay na relihiyon. Ito yung kultong topic niya eh. Ito yung pagano. Maliit na grupong hiwalay sa tunay na relihiyon. Ngayon, yung ginagamit niya kanina pa na kultos, verb yun. Verb, pagsamba. Daniel 2, dito naman tayo sa Bible tayo. Lucas 1:35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, así que al Santo Niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Talagang sasambahin ito. Talagang sasambahin. Yung pagluhod sa harapan ng kanyang rebulto ay isang tanda ng paggalang sa inilalarawan. Bakit? Kung babasahin natin sa CCC 2132, ang nakasabi diyan, worship the not directly to the tinan natin ha. Kasi mahirap pa kasi dito naka-1 hand lang kasi ako dahil may karga ako bata, no? Search ko muna dito yung 2132 bago ako bago mawala. Okay, so ang nakalagay kasi dito sa 2132, wait lang, loading pa. Hirap dito pag ayan, 2132. Ito nakalagay the Christian veneration of images is not contrary to the first commandment, or the honor rendered to an image passes to its prototype, and whoever venerates an image venerates the person portrayed in it. The honor paid to sacred images is a respectful veneration, not the adoration due to God alone. Tagalogin ko, ang paggalang, ang parangal na ibinibigay sa sagradong imahe ay isang uri ng paggalang, hindi pagsamba na nauukol sa Diyos lamang. Tinagalog ko na ha. The honor paid to sacred images is a respectful veneration, not the adoration due to God alone. Tatagalogin ko, ang parangal na ibinibigay sa sagradong imahe ay isa lamang uri ng paggalang, hindi pagsamba na nauukol sa Diyos lamang. Sa baba, religious worship is not directed to images in themselves. Ang pananampalatayang pagsamba ay hindi direkta sa imahe mismo,
considered as mere things na isang bagay, but under the distinctive aspect as images leading us unto God incarnate. The movement toward the image, yung ginagawang mga kilos sa harapan ng imahe, does not terminate in it as image. Hindi dahil siya na imahe, but tends toward that whose image it is, kundi na ipapasa sa inilalarawan. Sino bang inilalarawan? Yung rebulto ba ang inilalarawan ng rebulto mismo? Hindi pwede yun. Kung ganun man, lito ng ating pambansang bayani ay rebulto. Payag ba kayo? Pambansang bayani ng Pilipinas, rebulto? O yung rebulto ay naglalarawan lamang sa ating pambansang bayani? Kaya nga, sa tuwing Rizal Day, pag nagsalot yung mga sundalo, yung gobyerno sa harapan ng rebulto ni Rizal, hindi sila nakasalot sa rebulto mismo, kundi sa inilalarawan ng rebulto. Kaya ganyan ang katuruan ng simbahan Katoliko, religious worship is not directed to images in themselves. Tapos sasabihin niya, naturo daw ng simbahan Katoliko daw na sambahin mismo ang rebulto. Mali, baka nakaharap sa rebulto. Pag nakaharap sa rebulto, it doesn't mean na ang rebulto ang sinasamba. Thank you. Ayan, thank you po. Thank you. Alright, thank you po. So, dako na po tayo sa ating affirmative. Kapatid na Jerwin Rosales, ready ka na po ba sa iyong conclusion? Okay, ready na. Moderator, ready na. Sige. Pag start ka, start na rin yung time. Okay, for sure, alam naman natin na yung kulto, yung nagsimba sa mga kahoy, gawa ng kamay, buhat, yung sabi kanina sa buhat, 19 ba yun? O kanina. So, buhat, buhat 19, 24, okay. Yun kulto. So, sabi niya, positive, actually, negative yan, no? Negative yan. Kahit si GPT alam niya yan. So, ang Catholic Dictionary kasi, ang sabi dito, kulto, yung ibig sabihin, yung kultong sinasabi dyan, yung pagsamba ng mga santo. Yon. Tapos dito, sa CCC nila, sinabi na 86, no, sabi dito, klarong-klaro talaga, hindi siya, walang sinabi na veneration o adoration. As long as you are worship, klaro naman siguro yan. Tapos yung tinatawag na Oxford, dabi sa Oxford, sabi niya, pagsamba lagi yan. Pagsamba nga. Kaya nga, pagsamba. Kasi dyan nagsimula yung mga pagsamba ng mga, tawag-tawag niyan, mga rebulto. Tinatanggap na niya yan. So, alam na natin, no, mga kalasig, no, kung ano ang totoo. So, dito, mga kalasig, sabi dito, sa pagan, sa Miriam, tignan nyo na lang, no, sabi dito, an ancient Roman person, kayo, mga persona, living in rural area of village was called paganos. Bakit? Ano ba sila? Ano ba ito? When Christianity become generally accepted on a town of cities of the empire. Roman Empire man kayo. Kayo man ito, sinasabi ito. So, refer to the villager who continue to worship, worship old God. Ano ba yung sinasabi old God? Kung big letter is totoo, kasi God. Ang sinasabi kasi dito, small, idol. Ayun. Idol sinasabi dito. So, ito pa. Dito sa Britannica, ito yung hindi ko lang mabigay kung anong saan dito mabasa. Pero sa Britannica, sabi talaga dito, yung pagsimba talaga ng image ng Mary is kulto talaga, no? Kulto talaga. Pero ito talaga yung napaka-highlight dito. Sabi nila dito sa Novena alang sa Señor Santo Niño. Ito talaga. Sabi kasi dito, basahin ko na lang. Sabi dito, Iso Señor Santo Niño, nga may gugmaon uyamot. Nagluhod ako sa imong mahal na atubangan. Grabe. Nagsimba kanimo. Ang Dios sa langit sa rebulto. Matuod nga Dios. Ayun. So hindi pa talaga bata pa yung sila, hindi pa sa langit. So tapos sabi dito, sa dakong pagpaubos, nagadaig og nagaampo ako kanimo. Yun, dinadasalan talaga nila.
Dito sa likod sabi dito, O Jesus, o Jesus nga, matamis uyamot, Senyor Santo ninyo. O yun, hindi pa lumaki, maliit pa. Tuburan sa matuod nga paghigugma. Nagluhod ako. Nagasimba. Karon sa imong halaran. Ayun, sa halaran, sa ribulto. Nagaampo kanimo. Klaro-klaro mga kalasig. Dito pa. Dito. Sabi dito, giludhan ikaw sa simbahan ni adtong mga kaparian sa tanan mga katauhan sa mga punuan nila. Ayun, klarong-klaro talaga. Sa 5, sabi dito, nangamuyo kami kanimo nga ang matahong larawan. Sabi mo hindi kayo nagsimba sa larawan. Sabi dito, ang uluhan sabi dito, kanamo maluoy ka unta. Number 5, sabi ito, nangamuyo kami kanimo nga ang matahumong larawan. Larawan man lagi. O niya, saan naman na? Yung mingon, dahil ka nga, nga, dili na po sa inyo ha. Nga klaro man kayo na, nga ang gisimba ninyo. Napadiri sa 4, at isa ka sa 4. Ang simbahan, igitindog, ni adtong mga tawhana. Aron ang larawan nimo adunay usay puloy-anan. Agoy noy. Nagpuyo day ang Ginoo diya sa ribulto. Okay. So diya na silot, salamat. Okay na to siya, moderator. Okay, maraming salamat po at wini-wave niyo na ang kanyang 4 seconds na natitira. Yan po, diyan po nagtatapos ang ating debate at pasasalamat na lang, Dong. Pwede ka magpasalamat ng 1 minute. Para baka may pa-plug ka o 1 minute, start tayo ng pasasalamat, Dong. Start kayo sa Brother Jerwin. Okay, salamat no. Una sa lahat no. Masakit man sa akin no, nasa akin damdamin no, na magsabi ako ng mga hindi maganda dahil hindi talaga maganda ito, no? Ang lahat nating sinasabi dito hindi talaga maganda. Dahil isa itong hindi magandang gawain talaga, hindi magandang doktrina talaga, no? Pero masakit sa akin pero ginagawa ko talaga ito dahil ito ang katotohanan. So, salamat sa mga ka-friend natin diyan, labi na kang Jando. No, moderator, salamat sa iyo moderator sa panahon na nagbigay ka sa amin ni Bro Jando. No, Bro Jando, pangalawa ka. Sa topic na ito. Pasensya na Bro Jando, sana wag natin isipin kalaban tayo. So, ganun lang din. So, yun lang so pasensya na kung nakasala ko sa inyo. So, ang akin lang mensahe lang talaga ito. Okay, no hard feeling. Okay, thank you. Bro Jando, andiyan ka ba? Yes, bro. Bro Jando, pasalamat lang at saka baka pwede ka mag-plug. Okay, pasalamat din kasi nagkamali si Jerwin, sabi niya ako'y pangalawa. Then napatunayan sa debating ito, hindi niya nauunawaan yung English na the cult of Saint Olaf. Kawawa naman. Sana mag-aral tayo ng English, Jerwin ha? Kasi parang ginawa mong isa ang noun at ang verb eh. Ang topic mo kasi noun, ang argumento mo nasa verb. Kaya hindi ko naman siguro kasalanan Brother Jerwin na hindi ka nakakaintindi ng English. So, salamat sa lahat ng mga nanood at pagkatapos ng aking huling mensaheng ito, ilalabas ko po yung mga sinasabi ni ChatGPT patungkol sa kanyang unawa. Tingnan nyo ha, mali yung unawa ni Jerwin sa the Cult of Saint Olaf. Tingnan nyo, babasahin ko yung ChatGPT ngayon sa live. Tsaka sabi niya, ang larawan mo. Thank you. Yeah, maraming salamat din at balik na sa iyo, Jando. Thank you rin. Binabati ko po yung kapatid ko, mga kapatid yun sa Pilipinas at binabati ko rin yung mga nakikinig sa atin na mga 100 katao dyan sa Kogyo, sila Dino at yung mga kasama natin sa TikTok. Ito sa bottom at ito po ang presentation ng punto por punto na kasama namin nila Brother Nash at ang mga
paggawa namin itong Dialogue Factory. So, mayroon po kaming bagong programa na Dialogue Factory. Nagko-cover po kami ng debate. Kung may mga gusto kayong i-debate o pag-usapan, nandito lang po kami nila Brother Nash, Uncle Boy Letra. Thank you bro, thank you. Okay, maraming Thank you, bro. salamat. Thank you. Maraming salamat. Mga kaibigan, tingnan nyo nakalagay dito, matahom mong larawan. Matahom mong larawan. Ang kausap hindi ang larawan. Kaya nga, matahom mong larawan. Ang imong larawan. Ang kausap hindi ang larawan. Hindi naintindihan. Tuwawa naman. Ang matahom mong larawan. Tingnan niyo mga kaibigan. So, ito ngayon, tapos ang debate. Sa wala na si Brother Jeremy, pili ko nang ipakita sa inyo ito. Tingnan niyo ha. Ang ibig sabihin ba ng The Cult of Saint Olaf ay kulto si Saint Olaf? Pasensya na kayo kanina. Talagang nahihirapan ako dito sa ano ko kasi yung anak ko, iyak ng iyak. Gusto magpatimpla ng dede. Kaya nahihirapan talaga ako. Pero ganun pa man, at least naipakita ko yung totoo. Ang ibig sabihin ba ng The Cult of Saint Olaf ay kulto si Saint Olaf? Ang sagot, hindi. Ang ibig sabihin ng The Cult of Saint Olaf ay hindi na si Saint Olaf ay kulto o sinasamba bilang Diyos. Ang kasaysayan Katoliko, ang salitang cult o kultos, Latin, ay hindi katulad ng modernong kahulugan ngayon na kulto. Ano daw? Ang salitang cult o kultos ay hindi katulad ng modernong kahulugan ngayon na kulto o isang grupong may maling aral at sumasamba sa tao. Yung topic niya kasi, Romano Katoliko referring to the group. Akala ko, ang topic niya, patutunayan niya na ang group mismo ang kulto. Pero hindi pala eh. Yung word pala na kultos, ang kultos noon ay nangangahulugang veneration o pagsamba ng debosyon. Ibig sabihin ay paggalang at pagdiriwang sa isang santo. Para sa kanya, yung word na kultos, grupo. Grupo daw. Kawawa naman. Natawa tuloy ako. Sabi niya, pangalawa daw ako. Anong pangalawa? Pinakita niya lang sa akin na mahina siya sa English. Yan na, paliwanag. Ang Cult of Saint Olaf ay tumutukoy sa mga debosyon, panalangin, pista, paparangal kay Saint Olaf, matapos siyang mamatay bilang martir ng labing isang siglo. Ginamit ng mga historiador at simbahan ng salitang cult sa makalumang paraan. Ibig sabihin, culto sanctorum o veneration of the saints. Katulad ito ng The Cult of St. Peter, Cult of St. Mary o Cult of St. Michael. Ibig sabihin ay malawak na debosyon o pagsamba sa Diyos sa pamamagitan ng halimbawa at panalangin ng santo. Buod, hindi kulto si St. Olaf. Tama, may debosyon na paparanga sa kabanalan ni St. Olaf. Ang topic kasi niya, patutunayan na ang Romano Katoliko ay kulto. So, referring to the group. So, ang nasa isip ko, modernong meaning ng kulto. Yung palang kultos ang tinutukoy, hindi pala yung modernong meaning. Nay. Nako. So, mas maganda at ibigyan ng pagkakataon makapagsalita sa ating mga kasamahan dito kung ano masasabi nila sa nangyaring talakayan kasi ang topic is about the group. Ang kanyang reasoning nasa verb. Ano masasabi nyo doon? Atin mo nang ibigay muna kay Brother Vicente Mejillano. Brother Vicente Mejillano? Brother Vicente? Hello, yes. Ikaw muna mauna bro. Masabi mo doon bro? Congrats bro. Wala bro, walang napatunayan kasi doon pa lang sa mga pinakita niyang referensya. Hindi nga niya sigurado kung saan galing. Hindi nga niya alam kung ano ba yung pinaka source doon. Kasi paano niya mapapatunayan kung hindi naman niya alam? Tapos, iba naman yung mga meaning, yung mga sinasabi niya. Yung sabi nga doon, yung pagsamba daw Santo Niño, hindi naman yung revoltong tinutukoy doon. Santo Niño mismo. Basta walang napatunayan bro. Maraming salamat, congrats po. Maraming salamat sa iyo, Brother Vicente. At ibigay naman na kayo kay Uncle Nash. Uncle Nash, ano masabi mo doon, Uncle Nash? Ayun, bago ang lahat, congratulations muna Uncle Jando
Ayan. Uncle Jando, ang galing ha. Ang ganda ng mga rebuttals mo. Tapos, yung mga sagutan mo sa mga tanong niya. At yung mga questions mo, no, naiipit mo yung kalaban. So, maraming salamat at pinagtanggol mo ang simbahang Katoliko. Ayan. Yung sa paggamit niya ng pagan, actually, he's ignorant doon sa pagan because yung pagan, gaya nga nasabi niyang Paganus, it was popularized by the Catholic Church. No, ginamit yan ng Catholic Church alternatively doon sa tinatawag na Gentile. So, ang hindi Catholic, according to the Catholic Church, tinatawag nilang pagan. So, yun. So, kung hindi siya Catholic, pagan sila. Yun yung paggamit ng pagan nung sinaunang panahon. So, Catholic Church ang nagpa-popularize yan. So, lalabas, kung gagamitin natin yan according to the Catholic view, sila yung pagan. Ganun talaga yun. So, yan. Congratulations sa akin, Jendo. Ako ba nakawala? Baka nakamute si Uncle Jando. Ito, nung sabi ito, cult, ito yung binasa niya ni Jerwin kanina, cult, a definite form of worship. Ibig sabihin, it is not referring to the group. Liwanag ha, this is not referring to the group. Ito ay patungkol sa verb na worship. A definite form of worship or of religious observance. So this is not about the group. Sometimes rendered cultus, especially when referring to the worship of saints. Also a particular religious group centered around some unusual belief, generally transit in duration featuring some exotic or imported ritual and other practices. Ito yung ginawa niyang yung kinuha niyang linya, no? A definite form of worship or religious observance. This is not referring to the group, to the church. Pag sinabi kasing Roman Catholic Church yan eh. This is not about the church. This is about the ceremonial observance. Oh, kawawa naman. O tapos, sabi niya, pangalawa daw ko doon kay Joel, ay nagkamali pala siya. O ngayon. Ating puntahan yung ano ba ang meaning niya? Ano ba ang meaning niya? Tanungin natin sa ChatGPT. GPT, ano ba ang meaning niyang nang sinasabi diyan na a definite form of worship of religious observance, sometimes rendered cultus, especially when referring to the worship of saints. Anong nakalagay diyan? At basahin natin na ano sabi dito. Ito. Napakagandang tanong at mahalagang linawin ito dahil madalas ginagamit ng mali ang salitang cult sa modernong panahon. Tingnan natin na ang kahulugan mo at ipaliwanag natin ito ayon sa original na konteksto ng Simbahang Katolika at sa kasaysayan ng Latin. Una, ang original na kahulugan, a definite form of worship or of religious observance, sometimes rendered cultus, especially when referring to the worship of saints. Ibig sabihin nito, sa Latin at sa teolohiyang Katoliko, ang kultus ay isang uri ng pagsamba o debosyon. Hindi ito yung topic eh. Hindi ito yung topic ni Jerwin. Walang napatunayan. Yabang ba namang sabihin pangalawa ko ay walang napatunayan? Oh, isang uri ng pagsamba o debosyon. Yan ba yung topic? Hindi yan yung topic eh. Ang topic, ang Romano Katoliko ay kulto. Yun ang topic. Ang reasoning niya, nasa pagsamba. Gaya ng mga ritual pananalig at pista, ang cultus sanctorum o cult of the saints ay paggalang sa mga banal. Oh, yan ba yung yung kanyang topic? Ibig sabihin ba niya, nasabihin niya na ang Romano Katoliko ay kulto, ginagalang ang Romano Katoliko, yung ba ang topic niya? Ginagalang ang Romano Katoliko?
Mali. Akala ko pa naman, ano? Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay usay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog lakatunan. Daghang salamat.